Yung mga pre, kamusta kayong lahat? Ako nga pala si TPC, no? At mabilisan lang kasi may shoot ako mamaya pero gusto ko lang din basahin yung email na to. Sabi na dito, di ko na-feel na may kaibigan ako. Dear TPC, I've been watching your videos for a long time na po, especially yung letter readings. And sa kakapanood ko ng mga videos na yun, napagdesisyonan ko na magpadala na rin ng mensahe sa'yo. So bago ko po i-share yung letter, pakitago na lang po ng identity ko if gagawa nyo po ng ipapost sa social media. So Kuya TPC, isa akong senior high school student pero dapat college na ako dahil nag-stop ako ng 1 year sa pag-aaral kadahilanan na hindi ako nakapag-ayos ng 1 taon sa pag-aaral. So ngayon kay TPC, may nararamdaman akong kalungkutan sa aking pag-aaral hindi dahil sa mga mabababa ang mga nakuha kong grado kung hindi dahil nararamdaman ko na lagi akong mag-isa sa school. May mga nagsasabing kaibigan naman nila ako pero minsan di ko nararamdaman na kaibigan nila ako kasi lagi ako nale-left out at hindi na ako consider sa mga bagay-bagay. Sobrang nakakalungkot po kasi pag nagkakayaan po sila lumabas, di po nila ako nako-consider pero gusto ko po talaga makonsider. Kaso ayaw ko lang po sabihin na gusto ko makonsider kasi magmumukha po akong tanga. Kaya pangit na mindset yan pre. No? Laging two-way yung mga yayaan. Kung hindi ka nayayaya, hindi ka rin nagayaya in the first place kaya walang nagaganap. Diba? Minsan, kailangan mo lang din siya gawin. At kailangan maging komportable ka lang din sa sa rejection if ever na hindi nila makonsider yung yaya mo. Pero kailangan, hindi lang ikaw lagi yung kino-consider. Kailangan i-consider mo rin sila. Try mo lang din mag-aya. Ikaw yung mag-make time sa Ikaw yung gumawa ng desisyon na magka-hangout naman kayo ng mga taong, alam mo yun, napili mong kaibiganin, napili mong i-improve yung relationship nyo. Sinasabi nila na tunay daw nila akong kaibigan pero bakit hindi ko nararamdaman? May mga times na po na ayaw ko na po silang kausapin kasi gusto ko na lang po talagang maging mag-isa. Well, ikaw naman pala may kasalanan di ba? May mga times na ayaw ko na sila kausapin, gusto ko na maging mag-isa. Come on, bro. Kagaya nga po ng sinabi ko, nag-stop ako ng 1 taon sa pag-aaral at college na sana ako katulad ng mga kaibigan ko. Nalulungkot ako dahil hindi na sila ang kasama ko. Kapag kasi kasama ko sila, lagi kong nafe-feel na belong ako and na-appreciate talaga nila yung presence ko pag kasama nila ako. Pero ngayon di ko na ulit maramdaman yung mga pinaparamdam sa akin ng mga kaibigan ko dati. Lagi na lang po ako nalulungkot kasi nami-miss ko na yung pinapa-feel sa akin ng mga dati kong kaklase na hindi ko na maramdaman ngayon. Minsan ay napapaiyak na lang po talaga ako. Di ko po alam kung ipagpipilitan ko po yung sarili ko na makibelong sa kanila. Pag may mga problema ako, wala akong malapitan kasi alam ko pag nag-share ako sa kanila, di nila ako papakinggan. So ayun nga po kuya, nalulungkot po talaga ako kasi nakaka-apekto na rin ito sa pag-aaral ko kasi minsan uma-absent ako sa kadahilanan na wala akong makausap sa school and ayaw ko na po talaga maramdaman ito. Ano po kaya pwede niyong ma-advise sa akin? Sana makita niyo po to. Salamat sa pakikinig. Palauna ko i-advise sa'yo pre, kailangan mong i-prioritize maging functional na tao. Nagpupunta ka ng school dahil meron kang goal doon bilang isang estudyante. Hindi mo goal doon makipag-socialize, hindi mo goal doon makipagkaibigan. Gaya ng ginagawa ko dati nung nag-college ako. Nung nag-college kasi ako, matagal nang graduate yung mga kaibigan ko. Pero ang ginawa ko pre, pumupunta ako ng school dahil kailangan kong mag-aral. Kailangan kong matuto, kailangan kong makuha yung diploma na ireregalo ko sa mama ko kasi gusto niya ako makitang makatapos. Pero yeah, yun yung tanging goal. Yun yung tanging nasa isip ko. Then yung mga friends na nakilala ko nung college, na lang siya bonus sa akin. Pero ang tanging goal ko lang talaga is gampanan yung role ko bilang estudyante. Yun ang dapat mong tandaan. Pangalawa, hindi tungkol sa iyo ang lahat ng bagay. Hindi tungkol sa iyo ang lahat ng bagay. Hindi ka na consider na parang nale-left out ka. Kailangan mo lang din gumawa ng steps minsan para may mangyari, di ba? Para magkaroon ng ganap. Kung meron kang tao na nakikita mo bilang isang tao na trip mo maging kaibigan, isang tao na gusto mong madalas makasama, nakikita mo na isa tong tao na worth it kausap, isa tong tao na masarap kausap, gusto ko mag-build ng relationship sa taong to. Minsan, kailangan ikaw mismo yung gagawa ng time para sa kanila. Ikaw yung magyaya, ikaw yung magsaset ng mga ganap para ma-improve nyo yung relationship nyo. Kasi ang pagkakaibigan pre, hindi naman siya nangyayari out of nowhere lang Yes, may mga tao na may magandang chemistry sa simula tapos nagiging natural na lang dahil parang hinahanap-hanap nila yung attention ng isa't isa madalas dahil nga nagkakasundo sila Pero minsan, di ba? Minsan kailangan mo mag-effort. Minsan kailangan mo mag-aya. Kailangan ikaw yung active na gagawa ng paraan para ma-build yung relationship nyo at hindi lang to basta exclusive sa pagkakaibigan. Ganito naman sa lahat ng bagay. Kailangan mong gumawa ng steps in order to be closer to other people. Walang masama doon, hindi ka mukhang tanga pag tinanggihan ka, di ba? Isipin mo na lang, you're missing out pag tumanggi ka sa akin kasi I'm a good person, di ba? I'm a good person, masarap ako kausap, you're missing out pag tinanggihan mo ako. Tsaka hindi kita magets dito, di ba? Nalulungkot ka kasi mapag-isa ka pero minsan gusto mo na lang din mapag-isa kasi meron ka ng assumption na baka hindi ka nila gusto. Minsan nag-i-spiral yan nagiging cycle siya. Nararamdaman ng mga tao sa paligid mo na hindi mo naman gustong makasama ibang tao so di ka na lang nila yayain.
Pag ang isang tao ganito na yung enerhiya, minsan hindi na siya inviting eh. Kumbaga, other people want to be around you dahil you're fun to be around with. Pero kung meron ka ng ganitong napaka-negative na outlook in life, no, na alam mo, gusto mo na lang mapag-isa, ayoko na nang nararamdaman ko. Sometimes, people don't want to be around you dahil ganito ka in the first place. Na-fuck up kasi parang naging cycle na siya eh. Pakiramdam mo nale-left out ka, pakiramdam mo walang taong gusto makasama ka. So gusto mo na lang mapag-isa. Ngayon yung taong iba, posibleng nararamdaman yung enerhiya na to na gusto mo na lang mapag-isa, iiwan ka na lang nila mag-isa, di ba? Kumbaga, siya eh, self-defeating cycle eh. Unless meron kang gawin. Unless ikaw mismo yung gagawa ng paraan para gumanda yung sitwasyon mo. Well, yun lang naman yung opinion ko dito sa bagay na to. Or siguro magkaiba lang tayo ng personality, no? Ako yung tipo ng tao na pag gusto kong makasama yung mga kaibigan ko, pag gusto kong maka-interact sila ulit, hindi ako naghihintay na yayain nila ako para lang makaramdam ako na importante sa kanila. No? Importante sila sa akin eh. Gusto ko sila. So ako yung gumagawa ng time, no? Yayayain ko sila, tatanungin ko kung ano yung pinaka-free time nila, no? Para pwede kami mag-hangout. Then mag-enjoy ako kasi ako mismo yung gumawa ng desisyon. No? Ako mismo yung gumawa ng desisyon para makasama yung mga taong gusto kong makasama. At pag available sila, then I'll have a good day. Kung lagi ko kasing hintayin na, alam mo yun, yayain nila ako para lang maramdaman ko na importante ako, ang lungkot nun. Yun yung mas malungkot. Kumbaga, masyado mong binabase yung worth mo bilang tao sa kung ano yung magiging desisyon ng ibang tao. Minsan, hindi naman nagre-revolve sa atin yung mundo eh, di ba? Minsan, hindi naman tungkol sa atin ang lahat ng bagay. Minsan, nale-left out tayo dahil hindi tayo present mismo. Hindi tayo nakakarating sa radar ng ibang tao dahil baka nakakalimutan lang din nila kasi yung ibang tao minsan busy sa kanya-kanya nating thoughts. At hindi natin dapat dinedefine lagi yung worth natin bilang tao dahil lang sa mga pinipiling desisyon ng mga taong nasa paligid natin. Yung worth natin, dapat alam natin mismo yun eh. Pero yes, masarap naman talaga sa pakiramdam minsan na, alam mo yun, naaalala ka lagi out of nowhere, diba? Ang sarap sa pakiramdam na, alam mo yun, niyayaya ka out of nowhere dahil naaalala ka nila. Ramdam na ramdam mo yung worth mo bilang tao. Ang sarap sa pakiramdam. Pero kung laging ikaw lang yung mag-aantay, diba? Na maramdaman yung bagay na yun, ibig sabihin, hindi mo rin siya pinaparamdam sa ibang tao. Hindi mo rin nagagawa to para sa ibang tao. Hindi ka rin nakakapagparamdam sa iba na, oy, mahalaga ka sa akin. Ang communication no, two-way street yan. Hindi ka pwede magtampo sa bagay na hindi mo rin ginagawa para sa ibang tao. At hindi ka nagmumukhang tanga by asking. No? Marami kang mamimiss out sa buhay mo dahil lang natatakot ka kung ano iisipin ng ibang tao tungkol sa'yo. Kung gusto mo ng recipe sa isang miserableng buhay, pagpatuloy mo yung ganitong mindset, di ba? Natatakot ako gawin yung gusto ko kasi baka magmukha akong tanga. That's not how you live life, pre. Tsaka dagdag ko lang na may sinabi ka dito na pag may problema ako, wala akong malapitan kasi alam kong pag nag-share ako sa kanila, di nila ako papakinggan. Pre, ikaw na mismo yung nag-reject para sa sarili mo. Hindi ko alam kung nag-try ka na ba isang beses kaya ganito yung pakiramdam mo. Pero kung may ganito ka ng klaseng mindset, pre, ikaw na mismo yung gumagawa ng rejection para sa sarili mong buhay. Kumbaga, hindi pa nagaganap yung rejection, sinigurado mo nang nangyari siya. Kasi wala na akong nilalapitan, no? Wala naman makikinig sa akin. Eto na ako. Kung hindi mo babaguhin yung mindset na to, no, na parang rejected ka na in the first place, magkakaroon ka ng miserableng experience sa mundong to lagi. At yun lang naman yung episode na to, mga tol. Sheesh.